Si Inday, mga kababayan, nagsalita na tungkol doon sa injury sa kanyang lieg na parang may laslas siya dito, di ba? Unang nakita yon noong Independence Day nang ma-interview siya ng mainstream media, pero wala pa siyang sinasabi noon. Basta't naka-display po yung kanyang sugat dito na parang nilaslas po ng kutsilyo. Ngayon, ang daming mga speculations. Nagtangka ba si Inday, mga kababayan, na alam niyo na kung naglaslas ng kanyang sarili? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isla lipunan. Opinyon, para at pag-alantad sa katotohanan. What you see is what you get. Unisan. Lieg. Pero kung naglaslas siya, mga kababayan, ng kanyang sariling lieg, ibig sabihin may malaki siyang problemang pinapasan. Pero ngayon po, ewan ko kung seryoso siya, mga kababayan, sa pagsasabi na sinubukan daw kasi siya na igorgor. Ang ibig po sabihin ng igorgor, may gustong pumatay sa kanya. So seryoso itong statement, mga kababayan ni Inday. Ayan po, sinubukan nila akong igorgor. Ito yung balita dito sa Impact Leadership po. Vice President Sara Duterte talks about what appears to be a wound on her neck. Sinubukan na niya nila akong igorgor, pero hindi sila nagtagumpay. So ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Kapani-paniwala ba yung statement ni Inday? Para pong kaduda-duda, kasi kung sinubukan siyang igorgor, paano nangyari yon, mga kababayan? Na napakarami po yung kanyang yung kanyang personal security po. Ang dami-dami po. Siya na yata yung may pinakang marami na personal security among the vice presidents po. 300 to 500 yata po yung kanyang personal security. Imagine that. Malulusutan kung may sumubok sa kanya, mga kababayan, na igorgor siya. Pangalawang tanong, kailan ito nangyari? Kung may sumubok na magorgor sa kanya, dapat sana nung mismong araw na sinubukan siyang patayin, vice-presidente siya po, breaking news na sana. At saka, mga kababayan, dapat may police report nito. Blinater niya sana yung assassination attempt laban sa kanya. Bakit ngayon lang siya nagsasalita after 2 weeks na makita, mga kababayan, yung injury sa kanyang lieg? Kaya nga nung unang makita natin, mapansin natin, mga kababayan, nagtaka rin tayo. At ang unang pumasok sa aking isipan, baka ikako na-depress si Inday at sinubukan niyang maglaslas sa kanyang sarili. At kung na-depress siya, anong mabigat na rason? Di ba? And ang sunod na pumasok sa aking isipan, baka ikako drama lang. Para may paawa effect, pa-victim effect po. And in fact, pag binasa natin yung mga reactions ngayon ng mga tao, parang hindi man nila siniseryoso, mga kababayan. Parang hindi sila naniniwala sa naging statement na to kung seryoso ito, mga kababayan, na sinasabi ni Inday na sinubukan siyang igorgor. Yan ang reaction po ng mga netizens. Basahin ko po sa inyo yung mga reactions. Ito po nga si Will Ocampo, hindi pinansin yung yung sinasabi ni Inday. Ang reaction niya, Inday, tapos na ang political career mo. No to Inday Tambaluslos 2028. Confidential farm. So, wala siyang reaction si Will Ocampo dyan sa Amerika. Wala siyang reaction in relation doon sa revelasyon ni Inday na sinubukan siyang igorgor. Sino ang magtatangka sa kanyang buhay? Alangan man ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Or baka ituro niya ituro Mr. Maravillas Mastermind si Martin. Malamang yan po ang ituro ng mga nausog. O, di ba? Para magalit yung mga tao. Parang nung assassination po ni Ninoy Aquino, tinuro po si Apolacay. Baka niya, Mr. Maravillas, ganun ang kanilang script ng propaganda. Kasi si Inday pababa po yung ratings. Pabagsak na po.
at iniwan na mga kababayan ng mga kapartido. Naubos na po. Nagsipaglipatan na po mga kababayan sa administration party. So, sabi ni Fipot, she should use kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. A good term for she is not only a citizen of the country, but she is the second in the position and an ex-DepEd secretary. Right words should be uttered, unlike tambaloslos, inaw-gorgor, common girl, act as BP. Come on, ang ibig sabihin. Come on, girl, act as BP. Bisaya siguro po ang term na gorgor, meaning ipatumba. Ang nagpauso nito mga kababayan, yung bumaliktad na vlogger po, na dating supporter ng ating Pangulong Bongbong, nang hindi mapagbigyan, yung taga-Amerika po, bumaliktad, naging kritiko na po. Hindi lang simpleng kritiko, kundi yung sige lang ang panira. Wala nang lumalabas sa bibig, kundi lahat paninira. Sabi ni Linda Martin, Fipot, wag na i-expect ang decency, honesty, GMRC from a Duterte. Exactly. Asa pa kayo. Pag Duterte po, normal sa kanila yung masamang pananalita at masamang pag-uugali. Dugo na nila yan. Lahi. Walang good manners. Lahat lang bad. Sabi ni Eden Calaminos, use gorgor in a sentence. The kabanang bayan ginorgor in 11 days. Yan tuloy mga kababayan. Sabi ni Eileen Audet, 433 bodyguards, may sumuwok magorgor, preposterous, baka may LQ sila ng kung sino man. Nila ang sabi niya,
Yan nga po. Paano siya malalapitan ng assassin, ng magugurgur sa kanya, na napakarami yung kanyang personal bodyguards? At kung lumaban siya, di may commotion dapat. Dapat na-i-report na to sa pulisya, na i-blatter, magpalabas po ng police report para maniwala sino yung suspect, sino yung sumubok na gurgurin siya po. Kasi pag hindi po, lalabas po ito paawa, propaganda. Ipa-examine sa doktor yung sugat kung totoo, kung hindi lang po guhit. Makita niya, Mr. Maravillas, baka ginuhit lang po kasi talagang dinidisplay niya. Para po, sabi nga natin, parang nagpapaawa lang si Inday. Kasi ang gustong mangyaring isipin natin, ang drama po ng mga nausog, yan ang narrative nila, si Inday, biktima ng mga Marcos. Inapi, mga kababayan. So, malakas ang duda ng mga mamamayan na ito ay gawa-gawa lang po, pa-victim lang po. Kailangan ipa-examine kung totoo yung laslas sa kanyang liig. Sabi nga ng iba, nang makita yon, ang iba niya tinatago ang ganyan, pero parang purposely dinisplay talaga ni Inday sa media interview para mag-create po ng curiosity. And after 2 weeks po, ngayon nga sinabi ni Inday na may sinubukan siyang gurgurin daw po. Ayan napaka-imposible po kasi napakarami siyang gwardya. Sinubukan nila akong igorgor pero hindi sila nagtagumpay. Sa sino? Ang nag-physical attack, nag-attempt na siya i-assassinate kasi yung tama sa liig po. Sabi ng isa pa, si Bernabe Bautista, mismo pinagorgor niya sa mga alipores niya. Sabi ni Fritz Webos, just talking without evidence. Pinagtawanan lang mga kababayan. Sabi ni G.A. Mojica, this is our current VP's manner of speech, shallow and classless. Tapos gusto mag-presidente po. Sabi nga natin, tinutulak ng mga supporters na magpangulo, hindi nga naayos yung DepEd, yung buong bansa pa. Dismal po sa DepEd, bagsak sa PISA po yung ating mga mag-aral. Nakakaya. Bottom 4. Sabi ni Rita Francis, drama queen scripted. Mismo, sabi ni Miriam Jamlang. Walang pumabor kay Inday. Lahat duda po sa mga sinasabi ngayon na gusto siyang sinubukan siyang ipagurgor. Kasi po, ang dami niyang security. Sabi ni Alex Torres, her choice of words gives away her shallow mind and limited vocabulary. Salitang kalye talaga. Sabi ni Salvacion Balidoy, ay ambot sa imo. Sabi ni Emma Tangko, dami mong security men. Sabi ni Rosilier Silves Fabros, parang second safest city. O nga, di ba sa Davao, safest city po? Saan ba? Sa Maynila ba nangyari? Sa bahay ba? Pinasok ba yung bahay nila? O sa labas? Habang namamasyal siya, may umatake sa kanya at nilaslas yung kanyang lieg. Ano ba yung istorya? Ano yung kwento? Ano yung investigasyon? Ano yung report sa pulisya? Iyan po ang mga katanungan kung totoo yung kanyang mga sinasabi. Sa mga nagtatanong dito kung ano yung gorgor, gorgoran niya katayin. Riog, liog, or lieg, or neck. Gorgor, riog, katayin sa lieg. Ayan man lang talaga po. Sa Bisaya, gorgor. Dito sa amin, gulgol. Sa Bicol, malapit. Ginulgol kikotsilyo. Ibig sabihin, kinat ng gamit yung kotsilyo. Ginulgol. Ginorgor sa Bisaya. O ito, Bicolano, Miriam Jamlang, sabi niya, drama pa more, luboso ng gad sa ama, marasa pa. Ibig diyang sabihin na luboson, manang-mana sa tatay. Marasa pa niya. That is an expression. So ayaw nilang maniwala na may nag-physical attack sa kanya at sinubukang laslasin yung kanyang lieg. Sabi ni Delta Games, maharlo kas word, gorgor.
So yan mga kababayan, yung mga reactions ng mga netizens po sa Impact Leadership na nag-publish nito. Walang maniwala po. O ngayon, tungkol sa naging resignation ni Inday po sa DepEd, ito yung naging reaction po ni Senator Robin Padilla. Sabi dyan, Sara's resignation niya to protect Filipinos' interest. Padilla believes Duterte wants to ensure that any perceived disagreement between her family and President Ferdinand Marcos Jr.'s family will not negatively affect the nation. Noon pa lang po, na sabihin niyang huwag kang tambaluslos, naapektuhan na po yung bansa kasi yun ang nakadagdag na vocabulary sa mga mag-aaral. Masama pang salita, yun nakadagdag sa kanilang vocabulary. So tama lang na nag-resign siya kasi pag hindi po, malamang mga masasamang ugali at pananalita ang matutunan ng mga bata. Hindi yung gumanda yung kanilang performance po sa math, English, pagkatapos sa science. Malayo na mag-improve ang kanila pong kaalaman sa mathematics. Lalo na po sa English, tapos sa science. Baka ang matutunan po, yung tantrums niya. Madaling mag-tantrums. Yung natingala ng mga kabataan. Sabi ni Robin, nakikita ko as leader, kumbaga, hindi dapat maapektuhan ang interes ng Pilipino sa personal kung meron na manghidwaan sa dalawang pamilya. Hindi man po nagkikipaghidwaan. Mali yung term na may away sa pamilya Marcos at Duterte. Wala pong away. May nang-aaway sa pamilya Marcos. Pero may away, nakipag-away yung pamilya Marcos. Si Amy Marcos nga po, hanggang sa huli, sabi ni Amy, sasamahan kita. Hindi dapat niya maapektuhan ang taong bayan at nakita ko yan ang ginawa ni Ma'am BP. Yan ang nakita ko para okay ang bansa natin. Okay ang bansa po natin kung babalik na lang siya sa Davao. Pero pag magpipilit siya na tumakbo sa pagkapangulo, hindi magiging okay ang bansa natin. Ang okay po yung China. Hingawan niya talaga Mr. Maravillas. Yan ang gustong-gusto ng China. Ang tulad ng kanyang tatay at mismong si Inday. Gustong-gusto ng China yan. Lalo't pag nagsalita siya ng Mandarin. Di ba? Kaya sinupla si Robin Padilla ng mga netizens po. Sabi ni Leonard Ortega, tama naman siya. Her resignation protects DepEd and other students from further deterioration. Basagan niya si Robin Padilla sa mga mamamayan. Sabi ni Yas Flores, tama, lagim lang gagawin yan sa edukasyon. O diba? Sabi ni Luis Dadil Cotto, big no, boy silly. She only protects the interest of her family. That's it. No other than. That's it. No other than. Sabi ni Jose Alex Anong, yes, to protect the Filipino people from inutil DepEd Secretary. Sakto po. Bullseye na bullseye po si Inday at saka si Robin Padilla. Sabi ni Ronald D. Gratian, the only service to the nation her resignation as DepEd Secretary gave is that DepEd has a chance to have a competent and able secretary. Mismo. Sabi ni Mary Ann Yolanda Olanday Hirnaes, I agree, Robin. That's the best move Sara had ever done to protect the interests of the Filipinos, especially our students' quality of education. Madaling sabi, nakasira pa si Inday sa DepEd. Yung pag-alis siya nakabuti para makakuha ng competent DepEd Secretary. Sabi ni Rojet Lalik, Robin, the Filipino people also need
your protection. Please protect us. Mag-resign ka na din. Sayang pa sweldo, ano po? Sabi ni Esmeraldo Martin, tama naman siya to protect the people from further distraction. Sabi ni Bianca, if she was sincere based on the reasons you gave, she would step down altogether. Ikaw po dapat kay wala kay ambag. Ibig sabihin niya, hindi lang sa DepEd mag-resign, pati na sa pagka-vice-presidente at sumama na rin si Robin. Sabi ni Charlon Piñaverde, she's doing the opposite, protecting her self-interest. Hire pa kayo paid online trolls para makita namin na flap mga Duterte. O ngayon, tungkol naman sa possibility na si Inday mga kababayan tatayo ng leader ng oposisyon, pero nireject na po ng oposisyon. Ayaw ka, Inday? Sabi ni Bato po, hindi naman niya sinabi na mag-full opposition siya. Senator Bato de la Rosa clarifies that Vice President Sara Duterte did not explicitly state that her departure from the Marcos cabinet would lead to her becoming a full-fledged opposition figure. Former presidential spokesperson Harry Roque earlier declared that Duterte has now assumed the role of leader of the opposition following her resignation as DepEd Secretary. Yan si Harry Roque. Sabi niya, Unity Team has formally been dissolved and BP Sara has just become the leader of the opposition. Kinontra ni Bato, hindi naman na niya sinabi na pag-alis niya sa cabinet ay mag-full opposition na siya. Sila mga kababayan, hindi magkasundo. Kontra-kontra mga kababayan sa mga sinasabi. Pero anya Mr. Maravillas na nakarating na sa iyo yung balita na si Harry Roque under investigation naman doon sa lumitaw na kasama niyang lalaki. Yung si Liang, yung nag-viralan niya na humahalakhak ng maharot si Roque habang nandun sa dagat.